tayo pupunta. Let's go! What is up mga kahabi? Weekend na naman and you know what to do. And for this episode, magbabike tayo papunta sa Mount Sorak. And this is just a short ride, maybe around 30 to 40 kilometers back and forth. And a little reminder guys, always stop pag stoplight. Spring season na guys, this is one of the most awaited season dito sa South Korea and with the 4 other season countries, lalong-lalo na sa ating mga siklista. Kaya yun ang nakakamiss din sa atin sa Pilipinas eh. Kasi the whole year, pwede kang magbike ng magbike. Pagpasensyahan nyo na yung video na to guys kasi medyo boring siya. Actually yung cycling life dito sa Korea medyo boring, unlike dyan sa atin sa Pilipinas. Ako nga most of the time, actually palagi na mag-isa lang pag nagra-ride dito. Kasi wala rin naman ako pwedeng makasama. At yun, nakarating na tayo sa boundary ng Sorak. Dito magpapahinga na rin ako, hindi dahil pagod ako kundi para i-enjoy yung view kasi isa to sa paborito ko na tinadaanan pag pupunta ako ng Soraksan. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung view na yan. At yun, di na rin na tayo magtatagal dito kaya please like and share. At yun, tuloy na ulit ang pagpadyak. May pailan-ilan na rin tayo nakakasalubong ng mga grupo ng siklista. Yun nga lang nakakahiyang i-approach. Kasi bukod sa Korean sila, na which is hindi naman tayo magaling mag-Korean, hindi uso sa kanila yung bati-bati dito. Hindi gaya sa atin yan sa Pilipinas na pag may nakasalubong tayong siklista, idol, ride safe. Dito, kahit magbaw ka sa kanila, hindi ka talaga nila papansinin. Based on my experience lang hindi ko din sure. Grabe, ang ganda talaga ng view dito. Kung pwede ko lang i-share sa inyo yung nakikita ko, kung paano ko sila nakikita, gagawin ko talaga. At yung mga kahabi, malapit na rin tayo sa pupuntahan natin. Pagkarating natin dito, hindi na rin naman tayo nagtagal kasi bawal din namang ipasok yung bike sa loob. Pero sa susunod na episode, papakita ko sa inyo kung anong meron sa loob.
Pasensyaan nyo na guys kung sa episode na to is medyo boring. Pero promise gagawin ko yung kaya kong gawin para sa mga susunod na episode is mas maging maganda, maging informative at hindi boring yung episode na ipapakita ko sa inyo. Grabe talaga yung Mother Nature view dito. Kung mahilig ka sa mga gantong view, talagang mag-i-enjoy ka dito. Ay, nakakamiss din yung init dyan sa Pilipinas. Dito kasi medyo malamig pa eh. Kaya hindi mo pa ganun ka-enjoy yung pagbabike. Kasi medyo masakit pa rin sa daliri yung hampas ng hangin dahil may dala siyang lamig. Pero narinig ko nga sa balita na sobrang init ngayon dyan sa Pilipinas. Pumapalo ng 30 to 40 degrees. Kaya ingat pa rin tayo mga kahabi. Always be hydrated. Share ko na rin sa inyo mga kahabi in case na hindi nyo pa alam. Sa Alphamart sobrang mura lang ng tubig. May 6 to 8 pesos na mabibili kayo dyan. Kaysa makiinom kayo sa kung saan which is hindi nyo naman alam kung malinis, doon na lang kayo bumili kasi sobrang dami naman yung madadaan ng Alphamart. At yung mga kahabi, please subscribe. Fun fact about Koreans, alam nyo ba na hindi uso sa kanila yung salitang pagod? Bihirang-bihira mo marinig sa kanila yung salitang magpapahinga sila. Most of the Koreans, lalo na din sa mga katrabaho namin, halos matulog na sila sa company. Wala silang pakialam kahit gaano kahaba yung overtime na papasukin nila. And every weekend, kung walang pasok ng Saturday, hindi pa sila magpapahinga niyan. It's either magpa-part-time sila sa ibang company, or gagawin nila yung mga hobby nila na talagang nakakapagod like hiking. Kasi popular na popular yung hiking dito sa Korea. Cycling, meron pero not as popular dyan sa Pilipinas na halos araw-araw talaga may makikita kang nagbabike. Mahilig din sila mag-camping. Mahilig sila mag-surfing. Alam mo yung sa ating mga Pilipino, yung pag Sunday, day off natin, itutulog na lang natin. Ipapahinga na lang natin sa bahay. Parang satisfaction sa kanila yung mapagod. Kahit yung matatanda sa kanila, yung mga retired elders nila, magugulat ka, malalakas. Kalat din dito sa South Korea, yung mga pre-undongjang, kung tawagin nila dito. Yun yung mga lugar na kung saan pwede silang mag-exercise, may mga barbell, may mga baras, at marami pang iba. Next time, papakita ko yun sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Undongjang na mostly matatanda yung makikita mo doon. Fit and healthy talaga yung matatanda nila dito. Magugulat ka, 70, 80 years old, pero malalakas pa. Minsan nga, nagtatrabaho pa sila. Kadalasan makikita mong nag-hiking dito, yung matatanda. Yung mga siguro wala na silang trabaho, retired na sila, gano'n. Biyahe pa sila ng malayo para lang makapag-hiking. Minsan may mga nakatira sa Seoul na pumupunta pa dito para lang mag-hiking. 180 kilometers away yung Sokcho from Seoul. Pero babiyahe pa sila para lang pagurin yung sarili nila. Grabe, parang satisfaction talaga sa katawan nila yung mapagod. Which is, para sa akin, yun yung isa sa magandang ma-adapt natin sa ugali ng Koreans. Marami rin naman sa atin. Marami rin naman nag-hiking. Marami rin mga active person sa atin kahit matatanda. Pero iba talaga yung pagiging active ng Korean. Lalo pagdating ng summer, ng spring, sinusulit talaga nila yan. Kahit nga winter may pailan-ilan talaga na nag-hiking pa eh. Maybe next following episode, mag-hiking naman tayo para malaman natin kung gaano ba kahirap yung inaakyat at yung pagod na nararanasan nila sa pag-hiking. Once again mga kahabi, this is Kuya Dan, and next time sama-sama tayo mag-explore ng mga new good habits for a healthy
and happy life. See you